Ang pabula ay isang maikling kwento na nagmula noong unang panahon kung saan ang mga tauhan ay mga hayop na nagsasalita. Itinuturo ng pabula ang tama, patas at makataong ugali at magagandang aral sa buhay. At ngayon, ating matutunghayan ang isang kwentong pabula sa pamamagitan ng isang puppet show. Ang Koneho at ang Pagong. Isang araw ay nagkasalubong sa daan ang Koneho at ang Pagong. Biniro ni Koneho si Pagong at sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Hoy, Pagong! Sigaw ng Koneho. Pagka-ikli-ikli ng mga pamon, pagkabagal-bagal na lumakad. Nainsulto si Pagong sa mga biro ni Koneho. Hindi pinahalata ng Pagong na siya ay nagdamdam. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Koneho sa kanyang mga paratang, at dahil nais na mapatunayan na may pagmamalaki rin naman siya, ay sinagot niya ang mayabang na kalaban. Aba, Koneho, maaaring mabagal nga akong maglakad, pero nakasisiguro akong matatalo kita sa palakasan. Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaaring mabilis ka, subalit mas malakas naman ang aking resistensya. Ang hamon ni Pagong. Anong paligsahan ang nais mo? Tanong naman ni Koneho. Kung gusto mo, ay unahan na lang tayo makarating sa tuktok ng bundok. Aba, sige, kung iyan ang iyong nais, pagbibigyan kita. Nagalak si Koneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa sarili mo, gagawin niya si Pagong sa paligsahan. Bawat isa sa kanila ay nag-imbita ng kanilang mga kaibigan upang saksihan ang kagila-gilas sa paligsahan. Gusto niyang lalong libakin si Pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan oras na matalo na ito. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigang hayop. Si Matching ang nagbilang para sa pag-uumpisa ng paligsahan. Handa na ba kayo? Handa na kami! Magkasabay na tumugon sina Pagong at Koneho. Isa, dalawa, tatlo, takbo! Sigaw ni Matching. Magkasabay na humakbang ang dalawa mula sa lugar ng pag-uumpisahan. Mabilis na nagpalundag-lundag si Koneho. Halos ang 2 minuto lamang ay naroroon na siya sa paanan ng bundok. Nang lumingon siya, ay nakita niyang malayong-malayong agwat niya kay Pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong, habang pinagtatawanan siya ng mga nakapaligid na hayop. Tignan niyo si Pagong, napakabagal. Nahuli na si Pagong. Ha ha ha, ang bagal niya talaga. Halatang matatalo na siya. Huling-huli na hindi na yan makakahabol. Napakatalaman nga naman talaga ni Pagong. Hindi kayang manalo laban kay Koneho. Hindi pinansin ni Pagong ang panunian ng mga ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, walang lingon-lingon. Samantala, si Koneho ay halos mainit na sa paghihintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na siya nagpahinto-hinto pero wala ni anino ni Pagong. Palibhasa, malaki ang tiwala niya sa sarili. Alam niya ang kakayahang tumakbo ng mabilis. Hay, nakakapagod. Mabuti pa ay mamahinga muna ako. Malayo pa naman si Pagong, napakalayo ng agwat naming dalawa. Nagpasya siyang umidlip muna nang makarating na siya sa kalagitnaan ng bundok. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong paakyat. Nako, matatalo na ako, pero naniniwala ko na matatalo ng aking determinasyon ang kayabangan ng taglay ni Koneho. Hanggang sa marating niya ang kalagitnaan ng bundok, naraanan ko na si Koneho na mahimbing na natutulog at malakas ng hihilig. Natutulog si Koneho, may pag-asa pa akong manalo. Nilampasan niya ito at nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang hangganan ng karera. 1, 2, 3. Humanda na siyang maglakad muli paakyat ng bundok. Subalit ganoon na lamang ang gulat niya na matanaw si Pagong na naroon na sa tuktok ng bundok. Nalungkot si Koneho nang nalaman niya na unahan na pala siya. Anong nangyari? Paano mas naunahan pa ako ni Pagong ay napakabagal niya? Ikaw, nagiyawan ng lahat ng mga hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Napakagaling mo, Pagong. Naunahan mo si Koneho. Bilib ako sa iyong determinasyon, Pagong. Napakagaling mo. Mali kami ng inakala. Dapat ay hindi ka namin hinusgahan agad. Si Koneho naman ay hiyang-hiya sa pangyayari. Humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa ng pang-iinsulto. Paumanhin sa aking mga nasabi, Pagong. Dapat ay hindi kita hinusgahan at minaliit. Bilib ako sa iyong determinasyon. Napakagaling mo. Ayos lang yun, Koneho. Ang mahalaga ay natuto ka sa inyong pagkakamali. Sa susunod ay huwag mo na itong uulitin.
At doon nagtatapos ang kwento. Matapos ninyong mapanood ang puppet show tungkol sa pabolang si Pagong at si Kuneho, ating tatandaan ang 3 aral na nais ipabatid ng kwento. Una, huwag maliitin ang kapwa at huwag maging kampante sa lahat ng ginagawa. Palaging maging determinado upang magtagumpay. Pangalawa, walang imposible sa taong nagsusumikap. At pangatlo, huwag maging mayabang. Tandaan, ang taong nagmamataas ay lalong bumababa at ang taong nagpapakababa ay ang siyang tinataas. Maraming salamat po.